Kada breeding, sinasama natin yung minimum ng 10 pares kada salang. Para more chances of winning. Para kung meron mang mag-fail, meron ka pa rin magsasucess. No? Pero ano nga ba, Otit, ito, paano nga ba yung sikreto ni Boss Mark sa pagbe-breed ng betta fish? Bali, meron akong ginagamit na process, yung 1 week process. So, sa 1 week, ginugroom na natin o kinukondisyon na natin yung beta natin sa pamamagitan ng concentrated kitapang extract. Ngayon, pagdating sa breeding, Otits, meron tayong 2 araw para dun sa pag-prepare ng beta natin sa male at female. Pagkatatagpuin mo sila sa pamamagitan ng chimney method. No? So, pagtapos na Otit, papalitan ko yung tubig. Pero may kitapang na yun, Otit, ginugroom na natin. Papalitan ko ulit yung tubig. Ano yun, tapos, tatanggalin mo lang yung dumi-dumi, mga poops nila? Tatanggalin ko yung poop, tapos lalagyan ko ng panibagong tubig. Bali, water change talaga, Otit. Pag lalagyan ko pa na panibagong tubig, doon na papasok yung traditional method na ginagawa natin. Lalagyan natin ng dried talisay leaf, tapos lalagyan din natin ng dried banana leaf. Nakakatulong yun sa pagpapatibay ng bubbleness ng beta natin dahil nagpapalapot siya ng tubig kahit papaano. So, at the same time, after 2 to 3 days or minsan isang araw, nakakapaglabas na yan ng infusoria. So, yung infusoria na yon, ayun na yung magsisilbing pagkain ng mga bagong hatch na beta natin sa una pa lang. So, yun yung dahilan, Otit, kung bakit naging successful ka sa pagbebeta mo, no? Oo, ayun yung isa sa sikreto natin na nalaman din naman natin sa mga kapwa nating beta breeder na pinagtatanungan natin. Parang ngayon yung tinatawag, Otit, na beta potion din, eh, no? Yung may saging ka na, may dahong ka pa ng talisay. Oo, ayun yung isa sa sikreto, Tits. Tapos, yun nga lang, ang kaibaan nga lang, nagkakaroon ako ng problema kapag nasa outdoor ako nagbe-breed. Minsan, pagka-aawon mo ng male tsaka female, nagkakaroon sila ng temperature shock. Kasi nga, mainit yung tubig ko. Minsan, yung tubig na nagagamit ko ay galing dun sa mga pinaglalagyan kong tubig. So, nate-temperature shock sila. Ito, kaya sanay na sanay po yung mga nandito. Ito, yung mga nandito. Tsaka ito, lahat po yan, biladan po yan sa araw, mga Otits. Ayan, sanay na sanay. Kanina, bago kami mag-shoot dito, pinatanggal muna namin yung araw kasi ito, tignan nyo. Ayan, baka sabihin nyo, nag-ano lang kami dito eh. Ayan. So ito, bilad na bilad sa araw. Tapos Direct sunlight yan, direct sunlight. Kahit tanghaling tapat, halos hapon na nga ng alas 4 dito nawala yung sikat ng araw sa amin. So ito yung mga fry mo, dito mo sila sinasanay, Otit. Bali, sa pagbe-breed kasi, Otit, usually namamatay ang fry pagkatanggal ng male kasi wala silang oxygen. No? So yung male kasi, ang pinakaunang trabaho ng male, kaya niya binabalik sa bubbleness yung mga fry, hirap pa tong kumuha ng oxygen. So ang ginagawa natin, pagkatanggal natin ng male, nilalagay na agad natin ng hornwort o ng plant. Siguraduhin lang natin na yung plant nalinis o nahugasan natin ng maayos kasi minsan may mga parasite yan o di kaya naman yung kalaban ng mga beta fry natin, yung dragonfly nymph, nakakain ng mga fry natin. So kailangan linisin lang muna natin na maayos bago natin ilagay yung plant, bago natin tanggalin yung male. No? So magtutulong yung plant na yon para magbigay ng natural oxygen sa ating mga fry. At the same time, sila rin yung additional natural filtration sa mga beta tub natin. No? Dito sa outdoor, Otits, may mga kalaban tayo ditong natural. Yung mga palaka, dragonfly nymph, yung kung tawagin bubuli. Yung mga mabibilis na parang butiki. Oo. Tapos pagka mga ganito kaliit, Otits, mga mag-iisang linggo pa lang, ang kalaban nito usually kiti-kiti, Otit eh. Oo. So anong ginagawa mo naman dyan, Otit? Pagka ganitong kaliit, tinatakpan na muna natin to. Pag mga ganito kaliliit. Ngayon, after ng lumaki na sila ng mga half inch, tinatanggalan na natin sila ng takip. Kaya mga tito, no, sobrang hindi rin kumbaga may grading nga sa pagbebenta, sa pagpepresyo ng beta, pero hindi matatawaran din. Kumbaga, naalis na natin yung male dito sa tub, sa breeding tub. Pero bilang breeder, parang ikaw yung magiging ama dito ikaw yung papalit na magiging ama dito sa mga beta fry na to kasi bilang isang ama, yung seguridad ng mga anak mo kasi
maraming pwedeng maging kalaban tong mga beta fry na nandito. Unang-una, yung lamok. Pag nangitlog yan, magiging kiti-kiti, kakakainin naman ngayon yung beta fry mo. Ayun, bago siya maging lamok. Ayun, yung kiti-kiti na bago maging lamok, yung medyo malalaki na yun, yung makain ng fry. Oo. Tapos sunod pa, pwede mong maging kalaban dyan, yung nymph. Yung parang sinasel. Kung uubusin to, akala mo, ang dami pa, pero makikita mo na lang si Sel nakasabit dito sa hornwort, yung mga nymph. Hindi nyo mapapansin, Hindi nyo ubos na yung fry mapapansin. nyo. Makikita nyo na lang, sobrang laki na nila, tapos wala ka ng fry. So, yung hirap sa breeding, yung hirap sa pagbibreed ng beta, is yung talaga yung pagpapalaki, no? Pagpapalaki, madali mag-breed. Tutusin lang, ang pinakamahirap magpalaki ng beta. Tsaka yun na nga, ikaw, as a breeder, ikaw yung magiging tatay ng mga beta fry talaga. Oo. So, pagdating naman sa nagkakaroon din ng problema minsan sa sa feeding. Iwasan lang natin yung pagpapakain ng sobra-sobra at wag din naman underfeeding kasi hindi lalaki yung mga beta fry natin kung kulang sa pagkain. Pero ito ang pinakamalupit na tanong dito, Otit. Nakita ko dito, napansin ko, wala kang grow out eh. Ayun, Ito, 5 gallons lang makikita nyo aquarium dito na pinakamalaki. Tapos dito, mga Otits, itong tab na to lang. 10 liters lang yan. Ilan liters to, Otit? 15. 15 liters, mga Otits. Tapos, ang pinakamatindi niyan, dito na sila, simula fry hanggang paglaki-laki. Pag lumaki na sila ng mga 1 inches, ayan, katulad nito, Otit. Ito, good for jarring na to. Kaya nga lang, wala na akong mapaglagyan. So yung mga kapatid nito, nabenta na rin. Bali, ang mga beta natin, pag 1 inch na, nilalagay na natin sa jar or nilalagay na natin sa mga 468. Pag nilagay mo sila sa 468, doon na sila lumalaki ng todo. Kasi dito, mga tito eto katulad nito, hindi lang masyadong makita natin sa video. Ayan, sobrang daming fry po dito. Ayan, dito, marami ring fry. Para makita mo. Ito, katulad nito. Ayan. Hindi ba sila nakukulangan dito ng space, Otit? Sa growth nila, hindi naman ganun ang pinaka magiging natin sa beta kung bakit nababansot, Otit, yung pagkain pa rin talaga. Kulang sa nutrisyon, kulang sa protina. Yun, kulang sa pagkain. Oo. Basta't maayos yung pagkain, hindi sila nakukulangan sa pagkain, lalaki yung beta natin. Tumuto ka na yan. Oo. Kahit yung mga ganito, Otit, pinapakain, start ko na pinapakainin ng Ini-introduce mo na sa kanila. Oo, Kasi para pag lumaki sila, yung automatic, pagka kinulang sila sa BBS, kakain na sila ng pellet. Tsaka yung mga bibili, Otit, di ba? Kasi as a breeder, parang responsibilidad mo na yun as a breeder kasi yun nga, bibilin to ng mga ka-Otit natin, tong mga isda mo, tapos hindi sila pellet train. Parang ang hirap no, Otit, no? Oo. Kaya dapat bata pa lang, yan, katulad nito, mga juvie size pa lang, pakainin na natin ng pellet para yung mga future owner nila na pagbebentahan natin, hindi na mahirapan sa pagpapakain sa kanila. Breeding, ito mga naka-jar. Soon, Otit, pag may mga nakita ka ulit potensyal, lipat ulit dito. Oo. Sa 4x6. Sa mga jar, tsaka sa 468 sila nagpapalaki. Ngayon, pag sinipat ko na ng grading, yun na. Dito na sila napupunta sa medyo malalaki. Dito sa madilim. Kay Paloma, dito kay Paloma. 8x8, oo. Dito, kay Paloma. Dito sila napupunta. Madilim ang paligid. Kasi once inahon mo na, doon na lumalabas yung mga form nila tsaka kulay. Nababatak na, Otit. Oo, doon na talaga kasi yung dito sa mga tab natin, 1 month to bago ako nagpapalit ng tubig. Isang buwan. Baling ginagawa lang natin dito, kapag may katulad niyan, medyo makikita mo yung mga dumi, hindi yan poop. Dumi ng snail yan. Itlog ng snail, Otit. Itlog ng snail. Minsan makikita mo, tinutukan ng fry natin yan. Kinakain nila. Nagiging pagkain din nila. Oo, nagiging pagkain din nila. So mga Otit, itong mga plants, snail, nakakatulong yan sa ecosystem ng ano nyo, ng breeding nyo. Ayan. Ayan, parang nature na nature eh. Tapos sikatan pa ng araw, di ba? Parang ang ganda. Kaya isa pa pala, Otit, mas maganda mag-breed kayo sa medyo malalaki ng tab. No, mas maganda kung meron ng takip kasi ito yung gamit ko, ito lang available. Actually, magdadagdag pa akong 20 nito eh. So paano yun? Dito ka nagbe-breed? Dito na rin yung fry? Dito na rin yung fry hanggang lumaki sila. Mas maganda na medyo malaki na yung lalagyan nyo para hindi na kayo magsasalin sa grow out. So ito, parang nasa 6 inches na ata itong tubig, no? 5? Nasa 5 data to. 5, no? Pero pag nag-breed ka, 4 lang. Pag nag-breed ako, mas mababa. 3. Nasa 3 to 4 lang. 3 to 4. Oo. Sabay nung pagka okay na, kaya na nila, dagdag lang. Oo, dagdag lang.
Kasi everyday, dahil sa init nga ng araw, nag-evaporate to, nababawasan to ng half inches sa isang araw. Kasi nga sobrang init, nag-evaporate yung tubig. Nasa half inches yung binabawas sa araw-araw. Araw-araw nagdadagdag ako ng tubig. Fresh na fresh ulit yung tubig nila. Oo, kaya araw-araw fresh din yung tubig. Kaya malinis ang tubig nila. So ayan mga tito, ayan oh. Tapos dagdag lang otits yung ano pala, pag nagbe-breed tayo otits, iwasan natin. Kasi ibang hobby natin, yung nag-uulit sila nung styro. Di ba yung nilalagay natin ng styro to, otit, kaya plastic. Yung ibang kahabi natin na nag-uulit sa styro, minsan yung styro na ginamit natin ulit, may mga nag-build na yung bacteria doon. So pag nag-bubble nest yung male doon, nalagyan ng itlog, yung bacteria kinakain yung mga eggs natin. Kaya yun yung dahilan kung ba't di na-hatch. So isa yun sa mga na-experience ko. So araw-araw, ay kada breed ko, palit ako. So ganun yung ginagawa natin. So ang dami nating natutunan dito mga tito. Iba't ibang factor, no? Natuto lang din tayo dun sa mga naging kahabi natin. Tinuruan lang din tayo, natuto. So share na lang din natin sa iba para matuto rin sila. Para lalo kasi maraming kunyari, switch sa beta, di ba? Tapos biglang hindi natuto mag-breed, hindi naturuan mag-breed. Mag-quit na yun eh. Ayun, yun. Di ba? Pang yun, para dun sa mga newbie. Kasi mostly newbie, naghahanap ka agad pair eh. Oo. Di ba? Nasa isip ka agad yan, breed, para dumami. So, suggestion lang, bago kayo mag-breed, pag-aralan nyo muna, manood kayo ng video, manood kayo kay Otits. Subscribe naman. Oo. Manood kayo sa mga video ni Otits, paano mag-breed. Matuturuan kayo ni Otits, mga kahabi. Mag-prepare kayo ng mga live foods, katulad ng BBS, dapnya, kung meron kayo, para mabuhay nyo isda. Kasi sayang naman, magbe-breed kayo, tapos mamatay lang yung mga fry. Kawawa rin yung mga breeder na gagamitin nyo. Sayang, kasi i-breed nyo ulit. Diba? So yun yung magiging isa sa magiging pointers natin pagdating sa breeding. Kailangan meron kang live foods, alam mo na kung paano mag-breed, maayos yung breeding tubs mo, saan kang space magbe-breed, ano yung magiging sequence ng daily routine para sa pagpapakain ng beta hanggang sa lumaki sila, hanggang sa mabeta. So yun yung magiging sequence natin. So dapat alamin nyo muna kung paano at ano mga dapat gagawin natin. Kasi mahirap din yun. Mahirap, tama yung sinabi ni Otit. Napakahirap. Sayang yung mga breeder. Sayang din syempre yung beta, yung pera. Diba? Kasi may mga Otits, may mga breeder talaga na pagtapos mo mabreed, namamatay eh. Oo. May mga ganun talagang breeder na pagtapos mo mabreed, yung tumatamlay, nangihina, hindi natin alam, kakasilip natin. Yung pala, wag niyo sisilipin yung bawal tap nyo bago nyo pag nagbe-breed kayo. Hanggat maaari, pagka pinakawalan nyo yung female, buksan nyo lang yung tab nyo, pagtatanggalin nyo yung female. Buksan nyo lang yung tab nyo, pagtatanggalin nyo yung male. Oo. Kasi isa yun sa dahilan bakit namamatay yung female tsaka male breeder natin. Yung female, usually, dapat after mag-lay ng egg, tanggalin nyo na yung female. Pag di nyo natanggal yan, kakainin niya yung eggs. No? So magiging mabobloat yung tiyan ng female, magiging cause ng pagkamatay niya yon. Yung male ganun din, ma-overfeed din sa fry o di kaya naman sa sa eggs, dahil nga sa pagbubulabog natin, kakainin niya yung mga fry, kakainin niya yung mga eggs. So yun yung magiging dahilan bakit nangihina sila, nabobloat sila, no? Para na-overfeed sila. So in the end, ang magiging cost nun, patay yung breeder, sayang Sayang lahat ng effort. Ayan mga tito, silipin lang ulit natin. Ayan, sobrang dami nyo pang sisipatin ditong beta. Halos nasa 369, 12, nasa 100, 300. Nasa ilan to lahat, Otit? Tingin mo? Bali, etong tanks natin, 14 times 4 plus more or less, Otits. Kasi ito, tas itong nasa tab. Pero kung yung mga ready for out, mga more or less nasa 300 pa, Otits. 300, no? Kasama yung ibang nasa lalagyan. Meron pa kasi dito mga tito, ayan. Nandito sa 8x6, 8x8x8. No, tama, no, Otit? 888. Parang Shopee lang. Kung yung ibang breeder na napuntahan natin noong nakaraan mga tito, meron tayong Jollibee Budget Meal. Yun pala mascot. Nung nakaraan naman mustard gas. Nung mga nakaraan, sobrang dami pa. Pero dito sa napuntahan natin, dito sa General Trias Cavite mga Otits, dito naman certified na
multicolor. Sobrang daming kulay. Sa mga mahihilig dyan sa iba't ibang kulay na betta fish, sa mga collectors natin dyan, sa mga ka-otit natin dyan, pwede kayo dito mag-walk-in. Pwede ba dito, Otit? Pwede mag-walk-in dito, Otit. Pwede sumipat, no? Oo. Kasi maganda, Otit. Mga Otito, pag bumisita kayo dito, parang ano kayo balik probinsya na, Otit, Oo, no? balik probinsya. Maganda yung simoy ng hangin dito at syempre. Otit, nangyayari, mag-message sa'yo, lalamove na lang, tayo, ganun. Pwede, walang problema. Lalamove, no? Tapos, yun na nga mga tito, syempre hindi matatapos tong araw na to. Ay, shoutout, Otit, baka meron ka. Shoutout pala sa mga tropa natin dyan. Si Boss Jel Enriquez sa Malabon, Boss Yobi ng Malabon, si Jeff Oson ng Laguna, Beta LC. So, sa mga tropa natin dyan, si Gerard Baring at si Lyndon Baring ng Munti. Yun! Yun. So yun, usapang Malabon, Otit. Oh. Sa mga tropa natin dyan taga Malabon, ulanin nyo kami ng kung ang tawag sa nag-groom, may groomer, anong tawag sa nagsushow? Shower! Lakasan mo, Otit. Shower! Yun mga tito, salamat sa inyo, salamat sa pagsubaybay nyo. Siyempre, na-miss ko kayo mga tito. Gagawa na ulit tayo ngayong December ng sobrang marami pang vlogs. Yun. Fish!